thy tender care. In thy pleasant pastures feed us, for our use thy foes prepare. Blessed Jesus, blessed Jesus, thou hast bought us, thine we are. Blessed Jesus, blessed Jesus, thou hast bought us, thine we are. We are thine, thou dost befriend us, be the guardian of our way. Keep thy flock from sin, defend us, seek us when we go astray. Blessed Jesus, blessed Jesus, you will hear us when we pray. Blessed Jesus, blessed Jesus, you will hear us when we pray. Early let us seek thy favor, early let us do thy will. Blessed Lord and only Savior, with thy love our bosoms fill. Blessed Jesus, blessed Jesus, thou hast loved us, love us still. Blessed Jesus, blessed Jesus, thou hast loved us, love us still. Blessed Jesus, blessed Jesus, thou hast loved us, love us still. Blessed Jesus, blessed Jesus, thou hast loved us, love us still. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat at ngayon muli na naman po tayong magbubulay-bulay sa salita ng Diyos. Pero bago po tayo magsimula, hinihiling ko po ang bawat isa na sabayan ako sa isang maikling panalangin. Sige po, tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na mapagpala sa lahat, maraming salamat po sa panibagong araw, Panginoon, sa panibagong kalakasan na pinagkaloob niyo po sa bawat isa na naririto at nakikinig sa mga oras na ito, Panginoon. Maraming salamat po sa pagkakataon na kami ay makapagpahinga at kami ay inyong iningatan. Maraming salamat po, Panginoon, sa araw at sa gabi. Maraming salamat po, Panginoon, sa kalakasan at sa mga pamilya namin. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga trabaho, sa eskwelahan, sa mga guro at sa mga boss namin, Panginoon, na patuloy niyo pong ginagamit upang i-bless ang aming mga buhay. Gayon din naman, Panginoon, dalangin namin ang inyong patuloy na pag-iingat at provision sa bawat isa, Panginoon. At dalangin namin na kayo ang siyang manguna at kayo ang siyang aming maitaas sa umagang ito. Nasan man kami naroroon sa mga oras na ito, Panginoon. Maraming salamat po at kayo ang siyang patuloy na itataas namin hanggang sa mga susunod na araw at panahon ng aming buhay. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ayan, isang magandang araw pong muli at ngayon ang ating pong prayer covenant at ang scripture natin ay matatagpuan sa Psalm chapter 23 verse 6 na ganito po ang sinasabi. Surely your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. So ayan, maraming salamat po sa pagkakabasa ng banal na kasulatan at
Ngayon po, dahil maikli lang din po ang ating scripture, mag-stay to the point na po tayo. And yung sa scripture po, and meron lang tayong tatlong makikita. Unang-una ay God's faithfulness or ang katapatan ng Diyos po. Ayan, the verse highlights God's enduring faithfulness and goodness towards us despite any challenges we face in life. It reassures us that His love and mercy will pursue us relentlessly, never ceasing, and always guiding us back to Him. So, naniniwala po ba tayo na yung katapatan ng Diyos sa atin ay patuloy nating nararamdaman sa buhay natin? Hindi po ba? Dahil yung grace po na hanggang ngayon nandito pa rin tayo sa mundo, hanggang ngayon nagpapatuloy pa rin tayo, isa na po yan sa pinapakita na God is faithful sa atin. Kung paano natin nalalagpasan yung mga problema natin, yung mga pagsubok, and nagka-come up tayo na may natututunan tayo and mas nagiging matibay tayo. Isa po yun sa patunay na God is faithful, 'di ba? Kung ano man po yung meron tayo sa ngayon, kung ano man po yung mga achievements natin, hindi po yan na tayo lang, 'di ba? Kailangan nating i-acknowledge na God is with us sa mga oras na yon, kaya natin nakuha yon. And katulad po ng sinabi dito sa Psalm na surely your goodness and love will follow me all the days of my life. So ang ano po dito is lagi tayong nire-reassure that His love and mercy will pursue us relentlessly. Okay? Never ceasing and always guiding us back to Him. So, ibig sabihin, yung katapatan ng Diyos po ay nandiyan palagi. 'Di ba? Relentless, never ceasing, and palagi tayong binabalik sa Kanya. Na minsan, sa buhay po natin, mararamdaman natin na kahit ayoko na, napapagod na ako, ganyan, parang walang nangyayari, or pakiramdam natin, walang nangyayari doon sa mga ginagawa natin, 'di ba? Andun yung Holy Spirit para lagi tayong ibalik doon sa presensya ng Lord. Hindi po ba? May mga times na hindi tayo yung bumabalik, kundi si Lord mismo ay nagpaparealize sa atin na andito lang ako palagi, babalik ka lang, okay? At lagi ako naghihintay para sa iyo. Isa 'yon sa mga nire-reassure ng verse na to. Next po is eternal hope o walang hanggang pag-asa. Hindi po ba? The promise of dwelling in the house of the Lord forever provides believers with a sense of eternal hope and security. It reminds us that our journey with God extends beyond this earthly life into eternity where we will experience His presence in its fullness. So, next po, ang verse po na daw na ito ay nagpapakita sa atin ng walang hanggang pag-asa. Hindi po ba? Dahil sabi doon sa huling mga salita ng scripture ay, I will dwell in the house of the Lord forever. So, walang hanggan. Ayan. Kaya, lagi po nating tatandaan na kung nag-i-invest tayo dito sa lupa, gayon din po na dapat nag-i-invest din tayo sa langit. Dahil kung naniniwala tayo sa Diyos, dapat naniniwala din po tayo sa eternal life. Okay? Ayan. And lastly po, na makikita natin sa Psalm chapter 23, verse 6 na pinapakita po nito yung personal relationship or personal na relasyon natin with the Lord. Ayan, the imagery of being pursued by God's goodness and love speaks to the intimate personal relationship that God desires to have with each of us. It illustrates His desire to be intimately involved in our lives, guiding, protecting, and providing for us as a love shepherd cares for His flock. So, katulad daw ng isang shepherd sa kanyang flock. Kung paano tayo ingatan, kung paano tayo protektahan ng Lord, kung paano tayo gabayan palagi sa araw-araw. And kung makikita po natin, yung verse ay parang may malalim. Kung paano niya sinabi na, surely your goodness and love will follow me all the days of my life.
makikita po yung malalim na ugnayan nila ng Diyos na parang parang katabi niya lang kung paano niya sinabi, kung paano siya ka-sure na kasama niya lang yung Lord, 'di ba? Ganon din po tayo na hinihikayat na magkaroon tayo ng malalim at personal na connection with the Lord. And ayun po, I hope and I pray na patuloy po nating buhayin or i-remind sa sarili natin na palaging mag-dwell dun sa kagustuhan ng Lord sa buhay natin. And lagi po tayong magpadala kung saan tayo dadalhin ng Diyos. Yun po. Maraming salamat po sa pakikinig.